kami mabubuhay para sa iyo lamang. Walang hanggan kami magpupuri sa iyong pangalan. Walang hanggan kami itataas ang iyong kabutihan sa aming buhay, Lord. Lord, noon, ngayon at magpakailanman, sa iyo lang namin itataas ang mataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen and amen. So praise the Lord. God is so good. Amen. Praise God. No, God is so good. Amen. Are you blessed this morning? I believe na-touch po ng Lord ang ating mga puso. And also I believe narating po natin ang langit sa ating mga pagsambat papuri sa Kanya. Magandang umaga po sa atin. Tingnan ko ngayon mga pinagpalang kamay ng Diyos sa umagang ito. Yung mga nakatanggap, thank you. Mga nakatanggap ng pagpapala mula sa Kanya na mga unexpected blessings. Yan, no? May mga blessings tayong inihingi, pero may mga blessings din naman na binibigay ang Diyos kahit hindi mo hinihingi. Amen? Sabi nga sa kanta, sa lahat ng panahon, Panginoon, pupurihin kita, pasalamatan kita. Kasi yun ang nararapat. Amen? So praise the Lord. Sige po, pwede po ba natin occupy yung front seat para pag may mga dumating po mamaya, sila po yung upo sa harap. Sige po, mag-forward po tayo. Forward tayo para, yan. Para mamaya hindi maistorbo yung mga nakaupo sa harap. Yan. So praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Yan, it's nice to be back sa ating tahanan. Yan, no? We've been away for 3 Sundays kaming wala. But I believe merong ginawa ang Diyos na magandang bagay. Amen? Amen, no? Praise the Lord. So praise God, no? Muli, meron po ba tayong bago sa ating kalagitnaan? Dito, meron po ba? Dito sa gitna, wala. Dito sa side nito, para nakita ko si Karil. Yan, si Karil. Yan. Yeah, nice to see you back. Yan, I believe that the Lord is going to bless you today. Expect po, tayo pong lahat ay dapat mag-expect kay Lord. Amen? Amen. So, praise God. So, magandang umaga rin po sa ating online viewers. May the Lord bless you as you listen as well. Praise God. Are you ready to hear the Word of God? Because I believe may gagawin ng Diyos sa ating kalagitnaan. Today is the second Sunday. Second Sunday, no? Ng buwan na ito. At mag-expect po tayo, July is a blessings from the Lord. Number 7. Diba? July is 7. So, praise the Lord. Sige po, but before anything else, can we all declare our JA1 tools, ang Luke chapter 4, verse 18 to 19. Sige po, sabay-sabay po tayo. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captive and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus. He is the anointed one. At ang ating pong JA1 culture, sabihin mo, I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm in part of something big. I'm in partnership with Christ, and I'm not extreme. So praise the Lord. Yan, medyo nahuli po yung ating Yan. So, praise God. Sige po, tayo po ay July, tatakbo po tayo muli sa ating series. It's all about the goodness of God na maranasan natin sa ating buhay. But first of all, kailangan po makuha muna natin ang foundation, why you are blessed, why you are saved, bakit ka iniingatan ng Diyos at bakit ka pinatawad ng Diyos. Amen? It all started doon po sa gospel. So my title this morning is The Gospel. Or, dagyan natin ng medyo magandang ano yung gospel, no? The power, no? Ang kapangyarihan ng ebanghelyo.
So, ang gospel po sa Tagalog ay ebanghelyo. So, I want you to open your Bible in the book of Romans, chapter 1, verse 16 to 18. Yan. Romans chapter 1, verse 16 to 18. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. Verse 17. From in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. For the wrath of God is revealed from the heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who suppress the truth in unrighteousness. May the Lord bless the reading of His word. Let's pray for the guidance of the Holy Spirit. Heavenly Father, we thank you for the reading of your word. I-bless mo, Panginoon, ang iyong banal na salita. And I pray, O God, ito, Panginoon, ay pumasok sa aming mga puso at, Panginoon, lumago sa aming puso at maintindihan namin maigi ang iyong mga salita sa umagang ito. At alayan ko, Santong Espiritu, ikay free to move in our midst upang sa ganon, makilala ka pa namin ng lubusan. In Jesus' name, amen and amen. So dito, dineclare ni Paul, Paul declares that the gospel is the power of God for those who believe. Ito daw ay kapangyarihan ng Diyos doon sa mga taong naniniwala sa Kanya. Tingnan natin, ha? Kasi, etong verse nito, yung Romans chapter 1, verse 16 to 18, sinulat po ni Pablo ito during that time na merong crisis sa mga Kristiyano sa Roma. Kasi that time, antindi po ng persecution that time sa Roma. Sinulat niya ito sa mga bagong tatag na church doon sa Rome, kahit na hindi pa siya nakarating ng Rome that time. Pero sabi niya, binigyan niya ng lakas ng loob ang mga Kristiyano during that time. So, yung mga young church sa Roma, upang pasiglahin sila habang sila ay namumuhay para sa Diyos, while they are living for God, sa isang masamang kapaligiran. Kasi matindi po ang Roma. Ang Roma po kasi that time is the center of everything. Kasi nasa kanya po yung power that time. Sa text na yun, Apostle Paul also testified to his commitment to the gospel of Jesus Christ. Kaya sabi niya ganoon, hindi ko kinahihiya ang ebanghelyo. Kasi ang alam ko, ang ebanghelyo ang magbibigay ng magandang balita sa mga taong naniniwala. Kasi siya rin mismo naniwala. Remember the life of Paul. He was a siya po yung nagpa-persecute sa mga Kristiyano that time. Pero yung gospel mismo ay na-experience niya. When he was way to Damascus in the book of Acts, doon ay naka one-on-one niya si Lord. While he was riding sa horse, biglang lang of the sudden merong liwanag at ang Diyos ay ipag-usap sa kanya, si Jesus mismo. Di ba sabi niya gano'n, tinatawag siya niya, Saul, Saul, sabi niya gano'n, Lord, sino kayo? Sabi ako, si Kristo na iyong inuusig. So nagkaroon siya ng tinatawag na biglang nagkaroon ng right away na conversation kay Lord. So dito, pinakita niya after that, kasi ang punta niya kasi sa Damascus to kill all the believers that time. Pero nabaliktad po, di ba? Nung siya'y pumunta na doon, hinihayag niya ang kabutihan ni Kristo. Kaya nga yung mga tao naguluhan that time, mga Kristiyano, sabi niya, teka muna, di ba ito yung Saul na gusto magpapatay sa atin? Bakit ngayon parang inihayag niya ang kapangyarihan ni Kristo? Kasi that time, na-encounter niya si Lord. Amen? Once you hear the gospel, dapat na-encounter mo si Jesus. Kasi the Word of God ay buhay at totoo. So, that time, many disciples of Christ had scattered from Jerusalem dahil matinding pag-uusig that time. So, sa Jerusalem, ginawa na pumunta sa Rome. Pero doon, matindi pa na yung pag-uusig din. So, sinulat ni Paul ang letter na ito, yung Romans chapter 1. The Christian church ay nag-spread sa Roma. Ito yung tinatawag na the capital of the civilized world. Ito yung tinatawag that time. Kasi makapangyarihan po talagang Roman Empire that time. So,
si Paul wanted to clearly declare an understanding of what faith in Christ really was. Kasi alam niya, pag ikay na kay Kristo, ikay na kay Lord, persecution ay malapit sa'yo. Amen? Kaya sinabi niyang ganon, kailangan maintindihan ng mga taong mananampalataya kay Kristo kung ano ba talaga yung understanding nila about the gospel. So the early church was operating under heavy persecution. At hindi lamang yun, they been ridiculed o yung kinukutya, ginagawang katawa-tawa that time. The Greek considered Christianity as foolishness, sabi sa Bible. At ang mga Hudyo ay naghahanap ng isang tanda naman. Ganun naman ang mga Jews. Kasi they don't believe that Jesus was the Messiah. Kumukuha pa sila ng tanda. Anong papakita ng Lord. Ngayon, maybe natanong niyo sa sarili niyo rin, ako natanong ko rin, bakit naisip ni Apostle Pablo na ikinahihiya ng sino man ng isang bagay na kasing dakilang ng Ebanghelyo ni Kristo? Bakit nga naman tayo mahihiya kung itong gospel nito ay truly good news, no? So, why do you think people are ashamed of the gospel today? Bakit may mga taong nahihiya? O minsan nga, nahihiya pa sila na sila ay mabansagan na isang Kristiyano o isang mananampalataya ni Kristo. Ang tanong, have you ever been ashamed of the gospel? Ikaw ba mismo nahihiya ka rin sa Ebanghelyo? I hope not. No? Kasi the gospel ay madalas binabaliwala ang gospel, no? Dahil sa pagsalungat nito sa mundo. Alam mo, pagka binasa mo kasi ang Bible, it's always against the world, the works of the world, di ba? Laging baliktad siya. Hindi siya yung umaayon sa mundo, kundi lagi siyang taliwas sa mundo. Kaya that's why ang mga tao madalas ayaw nila. At pangalawa, sa mga tao nagsishare naman, minsan ang mga nagsishare ay nakakatanggap ng insulto sa mga taong sineshare nila. Di ba? Kaya minsan madalas ang nangyayari, nababaliwala ang word of ang gospel. Ang ibang Kristiyano ay minsan gustong mamuhay ng naayon sa kultura ng mundo. Di ba? Gusto natin naging in din tayo minsan sa mundo. O yung sumasabay tayo sa uso ng mundo. Ganun naman Kristiyano minsan eh. Gusto natin ganun tayo. Ayaw natin yung parang mali-left behind kung ano yung nangyayari sa mundo. Sa halip na mamuhay tayo na salungat dito sa ginagawa ng mundo. Ang mundo ay palaging laban sa Diyos. Tandaan niyo po yan, no? Ang mundo, lagi siyang laban sa Diyos at sa kanyang simbahan. Oh, minsan, di ba, nakakarinig kayo, pagka you invited people to attend church, sasabihin lang sa inyo, next time na lang, di ba? Marami akong ginagawa, busy ako, or a lot of alibi ang pwede lang sabihin sa inyo upang hindi lamang makarating sa church. Kasi nga, ayaw nila. As I said a while, long time ago, meron akong sineshare na tao to attend the church. Alam niyo ba, sagot niya sa akin, that time, sabi niya gano'n, Pastor, ayoko munang umattend ng church. Sabi ko, why? Kasi alam ko, pag umattend ako ng church, babaguhin ako ni Lord. Sabi ko gano'n, na ibang klase ka rin, ha? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, Pastor, pag umattend ako dyan, sigurado, babaguhin ako ni Lord eh. So, that time, or maybe he's not ready yet, para doon sa tinatawag na pagbabago, nagmumula sa Diyos. Maybe he don't want na para ma-left behind ng mundo. Kasi gano'n nangyayari, pag Kristiyano ka, lagi kasi, you don't want to do things na nakaka-hurt sa puso ng Diyos. Amen? Ngayon, sa tao ngayon, sabihin siya, masyado ka naman banal. No? Ganito, ganyan, di ba? Kaya ang Bible po, ang Word of God, lagi po siyang taliwas sa ginagawa ng mundo. Ano man ang puot, ano man yung galit na binibigyan ng mundo, Paul was ready to preach the gospel in Rome. Wala sa kanyang balangkit na anuman mangyari, basta siya, ready na siya na i-preach ang gospel sa Roma. The center of power at that time. Pinakasentro ng kapangyarihan that time. Sa Roma, during that time, ang namumuno ay tinatawag na emperor. Si Nero. Emperor Nero. Siya, nag-declare si Nero ng war against the Christians. Nag-declare siya ng war against Christians. Ano ba ginagawa niya? Ginagawa niya sa mga Kristiyano na huli niya, ipinapakain niya sa leon. Ganun po siya katindi.
Pinapakain niya sa leon, at ito pa, minamaliit at pinagtatawanan ng mga Kristiyano noong panahon ng kanyang paghahari. Minsan ginagawa sa mga Christian, ilalagay sa Coliseo, no? Ginagawang entertainment ng Kristiyano noon. Tapos bilang pakakawalan nila yung mga leon, ang mga Kristiyano ngayon magtatakbuhan, papatayin, di ba? Unless ang gagawin mo naman i-denounce mo ang pagiging Kristiyano mo. Nasasabihin mo, I'm not a Christian anymore. You are free to go. And then people in the Coliseo will laugh, will ridicule Christians, sasabihin na, ayan ba yung pananampalataya na kay Kristo na namatay? Bet this lang ay maligtas-ligtas. Ganun po ginagawa mga Kristiyano, nakakatawa po noong ginagawa. Kung sabaga sana, matinding persecution. Tayo sa panahon natin ngayon, wala namang ganun ginagawa na, di ba? Hindi man pag sinabing na-identify si Louie na as a Christian, sasabihin na, ipakain sa leon. Hindi naman ganun, di ba? Pero minsan yung masabihan ka na, ikaw ba'y Kristiyano? Hindi, oh. Minsan parang nag-aalangan pa tayo. Mananampalataya ako. Hindi naman tayong ginagawang katawa-tawa. Kasi we are covered by the law, di ba? So, ba't parang minsan tayo medyo ashamed pa? Nahihiya pa tayong, let's use the word, magladlad bilang isang Kristiyano. Now, freely to share the gospel. We are living in the island with a Christian nation. That word of God, churches are rampant in all over the place dito sa Cayman Islands. Kahit saan ka magpunta, maraming churches. Bakit parang nahihiya pa tayo? Sa ating sinasamahan mga association, sometimes we don't want na ma-identify nila tayo na tayo ay Christian. Or minsan, you don't want to be identified as you are a family or a member of JA1 Church. Kasi nga, baka later on, hindi ka na makasabay sa ginagawa nila. Kapatid, ang pagiging Kristiyano ay hindi kumbinyente. Remember this, the Bible said that we are only passerby in this world. You are no longer live in this world. Amen? Because your true place is in heaven. Sa langit po ang ating tunay na pupuntahan. But while we are still here, because we love the Lord, we have to share the good news o yung tinatawag na gospel para mas marami pang maligtas. So ang hirap po ng ginagawa ng mga Kristiyano that time. Remember this, every time we take a stand for the word of God or the stand of God, we will face persecution. Pag ikaw ay tinatayuan mo that you are belong to God, o tinatayuan mo yung pagiging tama mo sa Diyos, let me tell you something, I give you a warning, lahi ka makakatanggap ng mga persecution sa mga tao. Kasi even Jesus experienced those things when he was on earth during his ministry. Siya'y kinukutya rin ng mga tao, di ba? Kaya sabi niya ganun, in this world, sabi niya ganun, walang kapayapaan. But take heart, sabi niya ganun, di ba? I overcome the world. Kaya tayo mga Kristiyano, tayo ay mga Kristiyanong tunay na pinagpala at matatag na Kristiyano. Amen? Ngayon, sa text na ito, sa binasa na sa Romans chapter 1, verse 16 to 18, si Paul nag-provide ng tinatawag na multiple reason why he is not ashamed of the gospel of Jesus. Dito pinakita niya bakit hindi siya nahihiyang ihayag ang gospel ni Jesus. Tingnan natin, ha? Nag-provide siya. Isa-isayin natin yan. So, unang-una, the importance of the gospel. Kasi alam ni Paul ang importansya ng gospel. So, alam niya kung anong ibig sabihin nito. Ano ba yung importance of the gospel? Tingnan natin. Number 2, the requirements of the gospel. He was not ashamed of the gospel, to share the gospel. Kasi alam niya, may requirements ang gospel. May requirements ang kaligtasan. May requirements ang salvation. Pangatlo, the power of the gospel. Alam niya na mayroong kapangyarihan ang gospel. Pang-apat, it brings hope to everyone. Ang gospel ay nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa atin. And last one, the revelation in the gospel. Merong revelation na nakapaloob doon sa gospel. Isa-isayin po natin yan. Sige po, punta tayo sa number 1.
The importance of the gospel. Ano ba? What does the gospel mean? Kunin muna natin. Ano ba ang ibig sabihin ng gospel? O tinatawag na ebanghelyo. If I'm going to ask you today, meron kayo iba-ibang sasabihin. Ano bang ang gospel? The word gospel, ang ibig sabihin niyan ay good news. Amen? Magandang balita. Ebanghelyo, ito yung magandang balita. Pero, ang tunay na meaning ng gospel ay ito. The meaning of the gospel is God's plan of salvation through Jesus. Ang meaning daw ng ebanghelyo o ng gospel ay ito'y plano ng Diyos ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Meron siyang tatlong tinatawag na great truth of the gospel. Ang tatlong katotohanan ng gospel. Para hindi tayo mawala, ang gospel po, ito po tinatawag yung pagkamatay ni Jesus, Jesus' death. Pangalawa, yung paglibing kay Jesus, Jesus' burial. At pangatlo, yung resurrection. Yung tinatawag na muling pagkabuhay ni Jesus. And that is the gospel. Ito yung tinatawag na kabuuan ng ebanghelyo. Ito yung tinatawag na meaning ng gospel. Kaya sabi sa Bible, kung hindi nabuhay si Kristo, ang ating pananampalataya ay walang kabuluhan. So kaya, ang tunay na katotohanan ng gospel ay yung pagkamatay ni Jesus, paglibing kay Jesus, at muling pagkabuhay ni Kristo, ni Jesus. So, nawala. Ba't nawala? So, all God's saving power is manifested through the gospel. Lahat ng kapangyarihan na tayo maligtas ay nakapaloob doon sa gospel, sa ebanghelyo, sa good news na ating na-receive. Kasi ganun nga ang mangyayari, dapat tayo ay, ang gospel ay mahalin natin ng gusto. Ba't nawala ating ano? So praise the Lord, no? Ang lahat ng kapangyarihan ng Diyos na nagdiligtas ay ipinamalas sa pamagitan ng gospel. Kaya nga nabuo yung gospel. Amen? So tingnan natin, sa Acts chapter 4, verse 12, ito sinabi, there is no one else who has the power to save us. Wala daw ibang paraan o kapangyarihan na tayo maligtas. For there is only one name to whom God has given authority by which we must experience salvation. Sabing ganon, wala daw ibang binigay na otoridad upang ang tao ay maranasan niya ang kaligtasan kundi sa pamamagitan na tinatawag na the name of Jesus. Amen? So meaning, you will never be saved pagka hindi mo tinanggap si Jesus. Sabi gano'n Acts chapter 4 verse 12. Ano ba nangyari sa taas? So there is no one else. Sabi gano'n Acts chapter 4 verse 12. There is no one else who has the power to save us. For there is only one name to whom God has given authority by which we must experience salvation. And that is the name of Jesus. Pero meron pa dyan, may mas malalim pang kahulugan ang gospel. Pwede na, Ito pa malalim na kahulugan ng gospel. God is the good news. Gospel is the good news of Jesus. Yan o, mabuting balita kay Kristo, ascending, umakyat sa langit, ascending to the Father after finishing off his earthly ministry. Pagkatapos niyang ginawa ang kanyang ministeryo sa 3.5 years. At ito ngayon matindi, and sending the gift of the Holy Spirit to us. Grabe po yan. The reason why tayo'y nararanasan ng kabutihan ng Diyos dahil sa Holy Spirit. Nung umakyat si Jesus, di ba? Natatanda yung istorya, sabi nga ng Panginoon, huwag ka nang umalis. Sabi ng mga disciples. That was the time na nagpapaalam na siya. Sabi nga nun, babalik na daw siya sa langit, sa Diyos Ama. Sabi ng mga disciples, because they don't understand that time. Sabi nga nun, Lord, huwag ka nang umalis.
Ano sabi ni Jesus? Sabi niya gano'n, pag hindi ako umalis, hindi bababa ang tinatawag na advocate o tinatawag na Holy Spirit. And now we are freely serving the Lord, we are freely worshiping the Lord because of the Holy Spirit. And you are guided by God through the Holy Spirit. Naranasan natin na yan dahil sa Holy Spirit. Kaya kapatid, kahit na baliwalain ng tao ang gospel, o hindi igalang at talikuran ito ang gospel pa rin ang tanging paraan ng kaligtasan ng Diyos. Many people, every religion, no, meron silang paraan para kayo mapunta ng langit o para kayo maligtas. Pero if you're going to read the gospel, sabi ko na, wala pa rin, kahit anong gawin nila, no, wala pa rin talagang inilagay ang Diyos na sukat ay kaligtas ng tao, kundi sa pamagitan ni Jesus. Amen? Ngayon, paano tayo mahihiya kung ang gospel ay nagbibigay ng tanging paraan tungo sa kaligtasan? We as a Christian, we as a believers, we experience the goodness of God. Bakit ba tayo nga naman ay mahihiya ang naihayag ang gospel? Kung ito ang alam natin paraan para ang tao ay maligtas. Amen? Maybe you are sa iyong tahanan na may mga kasama kay ibang tao. Until now, they don't know that ikaw pala isang Kristiyano. Ayaw mong ma-identify as a Christian sa iyong workplace sometimes. Pero kapatid, malinaw na pagkakasabi doon na walang anumang nasukat ay kaligtas ng tao kundi sa pamagitan ni Kristo. So now you experience na yung kaligtasan ng Diyos. Parang huwag ka na mahiya. Amen? Don't be ashamed. Don't be ashamed to be identified that you are followers of Christ. Na ikay isang disciples of Christ. Kasi ayun ang kaligtasan. Balibalik-tarin mo man yan, ang kaligtasan pa rin ay patungo kay Jesus. Patungkol pa rin kay Jesus. Can you imagine, hindi masabi sa mga tao ang mabuting balita na kaligtasan. Dahil ano? Dahil natatakot. Natatakot silang mapahiya. Mahiya. Nahihiya sila. Pastor, kasi I'm not ready yet. Are you not ready for what? Paano kayang sabihin ng Diyos, hindi pa rin naman ako ready sa iyo Amen? Hindi pa ako ready na ma-identify as a followers of Christ. Kasi baka layuan ako ng aking mga kaibigan. Remember this. Pag ikay naghahayag ng Word of God, you will experience a lot of opposition. Marami talaga mag-o-oppose sa'yo. Pero stand, di ba? Mag-stand ka kasi alam mo yung katotohanan. Amen? Kasi sinabi na kayo sa binasa natin. Alam mo na yung katotohanan sa Acts chapter 4 verse 12 na sa Kristo lamang talaga ang paraan para tayo maligtas. So, Paul is not ashamed because the gospel is really good news. Hindi siya nahihiya kasi alam niyang ang gospel talaga ay talagang mabuting balita, good news. Kasi why? Naranasan ni Pablo ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. And you yourself, you experience also the power of the gospel sa iyong buhay. Amen? Na ikay dating may sakit, pinagaling ka through the gospel. Na ikay naghihikaw sa buhay at nalaman mo na si Jesus ay naging mahirap para sa iyo upang ikay yumaman. At na ikay nangangailangan, nalaman mo na He can supply all your needs. Amen? And then, yung promotion, alam mo na ito nanggagaling kay Lord. Hindi nanggagaling sa iyong employer, kundi ang promotion ang gagaling kay Lord. Hindi siya na-ashamed because naranasan niya. At nadama niya ang kanyang sarili na ganito, dapat tayo mga Kristiyano. Si Paul kasi ganito. After he received the gospel, naranasan niya ang kabutihan ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos. Ngayon sa kanya mismo, inilagay niya sa kanyang puso na meron siyang utang sa tao. Sa mga taong hindi pa ligtas. Yung para bang kailangan niyang gawin yon at ihayag niya ang kabutihan ng Diyos. Dapat tayo ganun din po. Na meron tayong utang sa tao na, teka muna, I know the good news. I know how people na masave. So dapat sabihin ko sa kanila. Tama? Parang kay Pablo, ginawa niya, may utang ako sa tao. Kailangan ihayag ko ang kabutihan ng Diyos. Pangalawa, reason. Reason why Paul is not ashamed of the gospel. Kunin natin yung pangalawa. The requirements. Ito ngayon. What does the gospel require? Ano ba yung requirements ng gospel? Sabi sa Romans chapter 1 verse
16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes." Ngayon, ang requirements ngayon, di ba? Mga requirements ngayon ay para sa mga everyone who believes. Kailangan maniwala ka. Amen? Inihayag ang kabutihan ang gospel sa'yo. Ngayon, it's up to you now kung paniniwalaan mo siya. Amen? So requirements is clear for everyone who believes. Ang gospel ay para sa mga taong naniniwala. Ngayon, pagka sinabi mong sa mga taong naniniwala, it means it is personal thing. Ito ay personal. Amen? Kasi kailangan maniwala ka sa iyong sarili mismo na si Jesus ay namatay at muli na buhay para ikay maligtas. You must believe for yourself. Kaya ang kaligtasan po is a personal thing. Nasa taong naniniwala yan, nung tinanggap niya, inihayag sa kanya, ebanghelyo, ang gospel ng kaligtasan. At it's up to the person, kung siya'y maniniwala, sa kaligtasang ino-offer ni Jesus. Ang iyong kapitbahay, hindi ka pwedeng sabing maniwala ka. Kaya nga, di ba, pagka merong acceptance, di ba, usually, hindi pinipilit ang taong lumapit. Amen? Dapat personal niyang maintindihan na siya'y minahal ni Jesus, si Jesus namatay sa kanya para sa kanyang kaligtasan. So, pag nagkaroon ng altar call ngayon, it's all about the conviction of the person. Na kung siya'y naniwala ako sa gospel, and the reason why lalapit siya sa harap para tanggapin ang salvation. Hindi po pilitan ng ang salvation, kundi ito po'y personal thing. Yung mother mo, yung father mo cannot believe for you, no? Hindi yung pwedeng, maniwala ka na. Hindi po ganun yun. The gospel only blesses those who believe. Pinagpapala ng gospel ang mga taong naniniwala. At ikaw at ako ay tumugon sa paniniwalang iyon. Amen? Ang gospel ay dapat paniwalaan upang maranasan ang kapangyarihan nito. Kasi minsan you will hear the good news in the gospel. Wow, ang ganda. Especially pagka nakita mo yung nabasa mo yung mga miracle ni Lord. Dumakan sa tubig. Nagpakain ng 5,000. What's a good story? But the question is, dapat naniwala ka doon, hindi lamang para napawaw ka na sa istorya. Kung pipiliin mong hindi maniwala, ito ang ilang problema, hindi mo matatanggap ang biyayang ito. Pag hindi ka naniwala doon, you will not receive the blessings of that. So, pwede mong ipagyabang about resurrection of Jesus. Pwede mo sabihin yun, si aking Panginoon ay muling nabuhay. Yung the most powerful demonstrations of God's love for us when He was resurrected. Unless you believe it, you will not be affected. Amen? Kailangan naniwala ka na si Jesus ay muling nabuhay. Hindi lamang because you hear it, narinig mo lang, o hindi lamang dahil nabasa mo lamang, kundi pinaniwalaan mo yung statement na yon that Jesus was resurrected. All who are saved must believe that Jesus is the Christ. Pag sinabing Christ, it is a Messiah, tagapagligtas. Dapat lahat ng naligtas ay naniniwala na si Jesus ang Messiah. That you believe that He is Christ, the Son of God, who was born of a virgin. Ay pinanganak sa isang virgin na babae. Ano nangyari? Suffered, bled, and died for our sins, namatay para sa ating mga kasalanan, and rose again the third day for our justification. Romans 10, verses 9 to 10. If you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kita mo ha? Kinonfess at naniwala. Kaya siya naligtas. So the gospel does not guarantee automatic salvation. Ini-offer kasi yan. Nilatag yan sa atin. This is now the way for us to be redeemed. Ito na, nilatag ng Lord. Ang key doon is having faith to believe. Amen? Nakarinig ka ng Word of God, hindi ka man pinaniwalaan. Hindi mo na nilagay yung pananampalataya mo doon.
di baliwala. Hindi siya guarantee ng iyong salvation. Nag-activate lang siya nung ikay nanampalataya at naniwala. Binanggit ni Paul, Jews and Greek, di ba, mga Hudyo at mga Grego, which refers to Jew and Gentiles. Dalawa kasi yan eh. Kaya sinabi ang ganon, first to Jew, and then to the Greek, o tinatawag na Gentiles. Kasi ganito po yan. Ang mga Jew, nag-operate sila sa tinatawag na law na ginawa ni Moses. But the problem is, hindi naman na matupad-tupad yung mga law. Amen? Kaya hindi rin sila maligtas-ligtas. At ang mga Gentiles naman ganito, hindi na tayo under the law, pero under the conviction na tinatawag. Kino-convict ka na ng Holy Spirit, pero hindi mo pinapansin. Sa baliwala pa rin. All can enjoy the same saving power of God on the same condition. Anong condition na yan? Faith. Lahat po tayo. Yung saving power na yan ng God, ma-experience natin yan sa isang kondisyon, manampalataya ka. Sabi mo nga sa katabi mo, nanampalataya ka ba, kapatid? Natanggap mo ba yung good news? Come on, sige, sabi mo, natanggap ba yung good news? Kasi sa totoo lang, mga kapatid, to be honest with you, you can be in the church, no? Andito ka sa church, and still be lost. Pero lost ka pa rin, di ba? Maaari mong malaman ang tungkol kay Jesus, at mapupunta ka pa rin sa impyerno. Kasi bakit ka mo? Kasi hindi mo pinaniwalaan ng gospel. Para sa iyo is just a good love story na nangyari. Na may namatay at naligtas ang buong tao. Pero hindi mo binilagay doon yung iyong faith. Hindi mo nilagay doon, nanampalataya ka doon. Kapatid, ang pagpunta sa church ay di ibig sabihin na ikaw ay ligtas. Naligtas ka dahil nanampalataya ka. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ligtas tayo, di ba? Sige, sabi mo. Tapos tanungin mo siya, bakit ka naligtas? Sige, sabi mo, bakit ka naligtas? Ano sagot? Bakit ka naligtas? Dahil ano? Dahil naniwala ka at nanampalataya ka. Yan, no? So it's not guarantee attending church that you are saved. Unless you are believed. So kapatid, we must have faith in the gospel. Believing in and acting upon the gospel has the power to transform, save, and deliver you. Amen? So ganito, ang pananampalataya, tinanggap mo siya na mayroong pananampalataya, ang gospel, tinanggap siya na mayroong pananampalataya, naniwala ka, at ikaw ay kumilos, nag-act ka doon upon the gospel, kung sinasabi ng gospel. Kasi, ito ay meron kapangyarihan na ikaw i-transform, baguhin ka, iligtas ka, at ikay i-deliver sa anumang mga nararanasan mo sa buhay. Amen? Can we give God a clap of praise sa mga bagay na yun? Kaya ang gospel, it works for everyone na naniniwala. Sabihin mo nga, I am a believer. Yan. Pangatlong reason, punta tayo sa pangatlong reason. Bakit si Paul mismo ay di ashamed to share the gospel? Pangatlo, naghang na naman. May ginagawa atas sa taas sila. So, pangatlong reason, the power of the gospel. Ano ba yung kapangyarihan ng gospel? What can the gospel do? Ano ba yung pwedeng gawin ng gospel? Tingnan natin sa verse 17, for in it righteousness of God is revealed from faith to faith. So meaning, through faith in Jesus, God removes our sins and imputes His righteousness to us. Ito ngayon. Dahil sa pananampalataya mo kay Jesus, ito nangyari, tinanggal ng Diyos ang iyong mga kasalanan. He removes. Remember this, sa Old Testament, ang ginagawa sa Old Testament ay tinatabunan lamang o tinatawag na atonement. Pero dito, through Christ Jesus, nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo, through the gospel, na sinabi ng gospel, ang ginawa ng Diyos, tinanggal lahat ng iyong kasalanan. Ito may mabigat, ito may malit na kasalanan, ito'y katiting na kasalanan, lahat po yan tinanggal ng Diyos. At ito maganda, dinamitan ka ng Diyos ng kanyang righteousness.
Amen? Kasi ang gospel ay maaari magdala sa atin sa right standing. Ang tamang pamumuhay. Tamang katayuan sa Diyos. Sa pamagitan ng paniniwala at pagtanggap ng proclamation of the gospel. Naniwala ka sa pinaproclaim ng gospel. Pagpapahayag ng ebanghelyo, ang mga tao ay ginawa ni God na righteous sa pamagitan ng pananampalataya. So lahat talaga ay mag-i-end up sa faith and believing. No? Sa pananampalataya at pagtitiwala, nagtitiwala. Ngayon, alam natin sa pamamagitan ng paglabag ni Adan at ni Eva sa Garden of Eden, may nangyari na wala ang pagiging matuwid ng tao. Amen? Kasi if you are not righteous, you cannot communicate with God. Amen? Pag hindi tama ka sa harap ng Diyos, hindi ka pwede mag-communicate. But that time before Adam and Eve fall sa kasalanan, they are righteous that time kasi nakakausap ng Diyos. Pero nangyari, we know this story, nagkasala at nahatulan sa harapan ng Diyos. Hinatulan sila. Ano nangyari? Mankind was separated from God. Nahiwalay tayo sa Diyos. Yung ating fellowship na wala. Kasi there's no breach na pwedeng gawin para doon sa gap na nangyari doon, kundi sa pamagitan ni Jesus. Only God could bridge the gap. Ang Diyos lamang ang pwede maglagay ng tulay na yun. At nangyari yun sa pamagitan ni Jesus. Amen? Yung cross ay naging tulay natin upang tayo makalapit muli sa Lord. So through faith in Jesus, God removes our sins and imputes His righteousness to us. Inilagay ng Diyos ang kanyang pagiging matuwid. So we receive the righteousness of God through Jesus. Amen? Receive natin. Tayo na hindi katanggap-tanggap ay nagiging katanggap-tanggap. Ano yun pong ibig sabihin nun? We are not deserving, pero nagiging deserve natin. We were unrighteous, become the righteousness of God. Nung tayo dati hindi tayo matuwid, naging matuwid tayo sa pamamagitan ni Jesus. Yung naging katanggap-tanggap tayo sa harapan ng Diyos. Before we cannot face God, hindi natin pwedeng tawagin ng Diyos that time. Pero dahil kay Kristo, nabago lahat. We receive a righteousness bestowed only by God's grace. Tandaan niyo po yun. Ito ay awa lamang. Kaya sabi nga sa Bible, di ba, hindi mo pwedeng ipagmalaki na ikay mabuting tao. Kasi lahat ng bagay ay awa lamang ng Diyos. Na-receive mo ang salvation dahil naawa sa atin ng Diyos. Ngayon, kapatid, believers in Christ is forgiven and clothed with Christ's own righteousness. No, ikay naniwala kay Kristo, pinatawad ka ng Diyos, ito maganda ngayon, dinamitan ka ngayon na tinatawag na righteousness of Christ. Hindi ko ito sinasabi ni imply that believers have become perfect sa kanilang mga pamumuhay. Hindi po ibig sabihin no? Dahil tayo patuloy na binabago sa pagiging perfecto ng Lord. Amen? Kasi if you're perfect, dapat nasa langit ka na. Amen? Your glorified body. Meaning wala nang kasalanan na nagagawa. Pero dahil dito ay nasa lupa pa lang, tayo ay patuloy na binabago ng Diyos para maging isang perpekto. Kasi mayroon pang mga tinatawag na spots and wrinkles sa ating buhay. Ngunit inilagay ng Diyos ang katuwiran sa atin. Kaya nga that every time God is looking to you, hindi yung kahinaan mo nakikita ng Diyos, kundi nakikita niya si Kristo sa iyo. Na He is the one na naging damit mo para kayo maging righteous. Amen? We did not earn it. Hindi natin ito pinaghirapan, nor deserve it. Hindi natin deserve ang mga bagay ito. But by His grace, we are righteous. Sabihin mo nga, I am righteous because of Christ. Yan, no? Kaya kapatid, hindi ka dapat mahiya na hihayag ang kabutihan ng Diyos. Hindi ka dapat mahiya na lumapit kay Lord because you are righteous sa mata ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. So, kapatid, we are clothed. We are clothed in the righteousness of God through Jesus. Pakita ko Sa 2 Corinthians chapter 5, verse 21, ito sinabi, Christ never did any wrong thing. Si Kristo, si Jesus mismo, perfect. Wala siyang ginawang masama. But God punished Him
as if he had. Grabe, no? Pero pinahirapan siya ng Lord, pinahirapan siya ng Diyos na para bang meron siyang kasalanan. At yung kasalanan yun, ating kasalanan, tinanggap niya. He died as punishment for our sins. Siya ngayon naging punishment para sa ating mga kasalanan. As a result, ito naging resulta, we become right with God when we belong to Christ. Tayo ngayon ay naging tama sa harapan ng Diyos nung ikaw ay naging belong na kay Kristo. We become right because He is right. Naging tama ka sa harapan ng Diyos kasi si Kristo mismo ay tama sa harapan ng Diyos. Amen? Sige, palapakan natin si Lord doon. Pero ang totoo lang, ang tao talaga ay walang problema sa kabutihan. Amen? Ako yung niwala. Kasi bakit ka mo? Lahat tayo ay nilikha. Sabi nga, all of us are created in the image of God. Tayong lahat ay nilikha sa wangis ng Diyos. At after na ipinahayag doon, na it was good. At it was good, sabi ng Lord. No? Nung siya, after niya kinreate lahat, nakita niya ang tao, sabi niya, wow, it was good. Maganda yung aking ginawa. But kapatid, you can be a good person and still be lost. Pwede ka maging mabuting tao pero still ligaw ka pa rin. Nawawala ka pa rin. You can be a good citizen and be lost. Mabuting mamamayan, pero ikay wala pa rin. Ang goodness ay hindi maaring gawing tama tayo. Amen? Ang paggawa na mabuti, hindi pwede ang gawin tama ka sa harap ng Diyos. Naging righteous ka sa harap ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Kaya nga, di ba yung iba sinasabi na, alam mo, maging mabuti ka lamang, makapunta ka ng langit. Di ba? Magbigay ka ng iyong kayamanan sa mga hirap, magpunta ka sa langit. Lahat yung kabutihan, di ba? Huwag mong lamangan ng iyong kapwa, magpunta ka sa langit. Hindi lahat yun. Yung goodness, hindi ka kayang dalhin sa langit. Pero si Kristo na tinanggap mo, kaya kang dalhin sa langit. Amen? Jesus alone can take away our sins and give us His righteousness. Siya lamang ang pwedeng magtanggal ng ating kasalanan, si Jesus lamang. He alone covers us with the robe of righteousness through faith in Christ. Ang Diyos lamang ang pwedeng gawin kang matuwid sa harap niya sa pamamagitan ni Kristo. Sabi nga sa Bible, all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo walang matuwid. Lahat tayo nag-fall short sa harap niya. We can be completely transformed, radically changed by the power of God. Pwede kang gawin ng kompletong transform talaga. Yung tinatawag na radical na pagbabago. Kasi nangyari kay Paul. Di ba? He was only 3 days sa bahay ni Ananias. Kasi remember, nagkaroon siya ng tinatawag na cover sa kanya mata. Di ba? Tapos sabi nga na, pumunta ka dito sa taong ito, nagpunta siya doon, di ba? Nung pinag-pray ni Ananias, nawala yung kanyang, yung tinatawag na, sabi na, kaliskis daw. Di ba? After nun, diretso siya naghayag ng kabutihan ng Diyos. So, pwede palang radical change sa mangyari sa'yo. Kasi iba sinasabi, di ba, Pastor, binabago tayo ng Diyos unti-unti. Baka yun ang gusto mo kasi unti-unti. Pero radical, pwedeng gawin ng Diyos yun. Amen? Kasi, Pastor, dati nga, di ba, 6 ang iniinom ko. Ngayon pa isa-isa na lang. Pag sa gabi lang, pampatulog. Pero radical change can be happen kasi you are clothed by the righteousness of God. Amen? Uy, dati nga, chinichismis ko 10 eh. Ngayon, isa na lang. Paunti-unti, Pastor, ng pagbabago. Hindi ako niniwala doon. Pwedeng radical ang gawin sa'yo ng Lord. It depends on your conviction sa puso mo. If you really understand the salvation, ayaw mong saktan ng puso ng Diyos. Amen? Pwedeng radical na pagbabago. When Jesus became victorious over death and the grave, He got up with all the power in His hands. No, si Jesus ay naging victorious over, no? Kasi napagtagumpayan niyang kamatayan, ang grave, di ba? Sabi niya gano'n, ang kamatayan, asan ng iyong pangil, sabi niya gano'n, asan ng iyong poison, sabi niya gano'n. In-overcome kasi ng Lord ng kamatayan. Na tinatawag na kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, in-overcome ng Lord lahat yun para sa atin. Kaya sa ang power na ngayon ay nasa kamay niya. Sabi niya gano'n, all the power has been given to me. Sabi nga ng Lord, di ba?
All the keys, kinuha niya. Kaya sabi niya, whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Ano man ang gusto mong talian dito sa lupa, tatalian sa langit. Whatever you want to lose on earth will be lost in heaven. Ano man ang gusto mong pakawalan dito, amen? Kasi nga nasa kanya lahat ng susi na at binigay din sa atin. Pangapat, bakit si Paul hindi ashamed para i-share ang gospel? It brings hope to everyone. Kasi nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa. Romans chapter 1 verse 6. What does the gospel offer? Ito ngayon. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. So si Paul was not ashamed because of the hope the gospel bring to all. Hindi siya ashamed na i-share ang gospel kasi alam niya mayroong pag-asang ibinibigay ito. Amen? The pastors and the Christian true believers of Christ, hindi sila nahihiya ang magandang balita kasi alam nila, ito yung nagbibigay ng pag-asa sa tao. The gospel brings hope to all. The gospel brings hope of salvation to all, not only to the Jew, but to everyone. Kasi remember, di ba, ang Jews, sabi nga, is a chosen people of God. But because of grace of God, nadamay tayo, di ba? Dahil sa awa ng Diyos, isinama na tayong mga hentil, mga Gentiles. Everyone has sinned and fallen short of God's glory. Despite this, the gospel brings a message of hope. Biriin mo yun, no? Wala nang pag-asang tao. Pero because of the gospel of Jesus, nagkaroon ng pag-asang tao. God is not willing that any should perish. Ayaw ng Diyos ang sino man mapahamak. But dinidesire niya that all would be saved. Ang gusto ng Diyos ay maligtas. At thank be to God, tayo mismo na nandito ngayon, ay we accept the invitation, di ba? The invitation of the gospel. Kaya ka nandito ay naging Kristiyano na. Amen? Sabi mo nga, amen? Amen. Tinanggap natin si Lord. God is not willing, ayaw ng Diyos na may pahamak. The gospel brings hope for all of us. Nagbibigay ito ng pag-asa sa bawat isa. Through Christ, we can have the victory over the world. Kaya mong pagtagumpayan ng mundo. Yung mga tuksong yan, yung mga mga ridicule na ginagawa ng tao sa iyo, kaya mong pagtagumpayan yung mga bagay na yan. Victory over the world, yung flesh na tinatawag, kasalanan ng laman, at also sa mga devil, mga gawa ng kaaway. God's message of hope for the world was revealed in Christ Jesus. Lahat po yan iniyayag para sa pamagitan ni Kristo. The hope of the gospel is that God's own power is available to all who believes. Ang gospel po, ang pag-asa ng gospel ay available sa bawat isa na naniniwala. Amen? Kaya nga sinasabi natin, I am victorious in Christ. Di ba? Sinasabi natin, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Laging kabuntot doon si Kristo. Kasi siya mismo yung puso ng gospel. Siya mismo yung ibig sabihin ng gospel. Siya mismo yung ibig sabihin ng good news. Sabi niya, to save every soul and a soul that embraces the gospel's message, giving them victory over the flesh, the world, and the devil. Amen? Meron kang kapangyarihan to overcome those things dahil kay Kristo. So it is important that we understand that we must personally receive and believe for ourselves. Dapat natin maintindihan na itong kaligtasan ito ay personal, na dapat tinatanggap natin, at naniniwala tayo doon. Ikaw mismo naniniwala. In life, we receive something because of our parents. Di ba? Minsan yung tinatawag na mana-mana. May nare-receive ka mana sa iyong mga magulang. Pero salvation, hindi po siya ganon. Hindi po namamana ang kaligtasan. Salvation is personal. O, di ba, sa iba, pag-pray mo na lang ako, kapatid. Di ba, may mga ganon? Hindi ako ma-attend, pero pag-pray mo ko. Malakas ka naman kay Lord, baka maligtas din ako. Hindi po ganon. Salvation is personal. Sabihin mo nga, salvation is personal.
at akin yon. Sabi mo. Amen. Righteousness is personal as well. Kasi when you accepted Jesus Christ, ginawa kang tama ng Diyos. Yung hope is also personal kasi naniwala ka, kaya ka nagkaroon ng pag-asa. Heaven also is personal. Pagdating sa langit, titingnan ang pangalan mo, kung nakasulat ka doon, tinatawag sa Book of Life. Pag ang pangalan mo wala doon, pasensyahan na lang. Kasi it's personal. Hindi yan kagaya na tinatawag na Angara, Louis Angara and family. Hindi po ganun yan, ang kaligtasan. Hindi po yan Bong Abat and family. Hindi po ganun ang kaligtasan. It's individual na nakalagay doon. Louis Angara, Edgar Abat. Amen? Sino pa? Frank Quintana. Ayan, mga ganun. Personal po kasi yan ang nakasulat doon. Hindi po yan tinatawag na kasamang pamilya, kundi personal. Amen? Nakuha ba natin? Kaya hindi pwede sabihin mo na ipag-pray mo na kapatid para maligtas ako. Hindi po yan. Hindi po ganun ang kaligtasan. Yan. Yung last po, tingnan natin yung last. Bakit si Pablo ay hindi nahihiya ipahayag ang kaligtasan nagmumula kay Kristo? Pangapat, what does the gospel reveals? The revelation of the gospel. Ito ay revelation ng gospel. So Romans chapter 1 verse 17 to 18, sabi ganoon, for in it the righteousness of God is revealed from faith to faith. As it written, the just shall live by faith, for the wrath, ibig sabihin nun, yung galit ng Diyos, ha? For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who suppress the truth in unrighteousness. So dito, si Paul, hindi siya nag-ashing because what? Because the gospel reveals. Dalawang klase po sinabi dito. Ni-reveal dito. Two things na reveal. Unang-una, the righteousness of God and also the wrath of God. Yung galit ng Diyos. Dalawa po yung kanyang binigay. Ano ba yung righteousness ng Lord? Na standard talaga na meron ng Diyos. Hindi pwedeng baguhin. Standard yung kanyang righteousness. Hindi mo pwedeng, tawag ito, i-modify. Amen? Naging righteous tayo because of God. Hindi po yan minamodify. Nung tinanggap mo si Jesus, automatic, you become righteous. Because why? Kinloth ka, dinamitan ka ng righteousness of Jesus. Hindi to ang nararamdaman mo o nararamdaman ko, may matuwid na pamantayan ang Diyos. Hindi yan dahil sa sinabi, mga tao kasi ganito yun. Gawin natin to kasi ito naman ang gusto natin gawin. Di ba? O, baguhin natin. Lagyan natin, babae at lalaki, lagyan pa natin ng isa. Ganun po pamantayan ng tao. Pero kay Lord, ang standard ng Lord, kung ano yung tama, tama kay Lord. Hindi natin pwedeng baguhin. The gospel reveals that standard. Ipinakita po sa gospel kung ano yung standard ng Lord. Amen? Pangalawa, the wrath of God. Ito ngayon yung galit ng Diyos. Ang galit ng Diyos. Ang puot ng Diyos ay nagpapatunay sa katotohanan na ang Diyos ay napupuot sa kasalanan. He hates sin. Ayaw niya ng kasalanan. At ahatulan ng bawat makasalanan. Ay nga kung ikay wala kay Kristo, hindi mo tinanggap si Jesus, makasalanan ka. At the problem is, yung puot ng Diyos o yung galit ng Diyos ay nasa iyo because He hates sin. Galit siya sa kasalanan. Kaya lahat tayo, makasalanan. Sabi yung ganoon, all have sins and fall short of the glory of God. Pero dahil nga doon, ginawa ng Diyos, sige, aabutin kita. Ilalagay ko sa iyo yung aking katuwiran. God is angry with the unrepentant. Ganito kasi may mga tao kasi. May mga tao kasi matitigas ng ulo talaga. Inihayag na yung mabuting balita, good news to them, and still, ayaw pa rin tanggapin, ayaw pa rin magsisi. Si Lord, wala na magagawa doon, kundi what? To punish them. Kasi hindi naniwala. Pag wala kang Jesus sa puso mo, you will never go to heaven. Kahit na anong gawin mo, kapatid. Lubusin nilang maunawaan
ang pamantayan ng Diyos, alam na nila kung ano yung pamantayan ng Diyos, but still, pinili pa rin lumakad at sa pagsuway. May mga taong ganoon. Alam nila na mali ang kanilang ginagawa, pero still they choose to do it still. Kasi sabi nila ngayon, maawain naman ng Diyos. But the question is, paano kung tinatawag sa chess na checkmate ka? Inabot ka na. Hindi ka na nakapagsisi. Dahil sa sinasabi mo, may oras pa naman. There's still time. Paano nga kung nawala na yung time na yon? Amen? So, wrath seems to be, yung galit ng Diyos seems to be contrary to God's loving nature. Sabi natin, Pastor, di ba ang Diyos mapagmahal? Eh bakit napuput siya sa tao? Ba't nagagalit siya sa tao? Parang contrary naman, nasasabi natin, God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Wrath is an unpleasant subject. Alam mo, ang galit, no? Hindi unpleasant yan pag pinag-uusapan Heaven is so much easier to talk about than hell. Tama naman, di ba? Maski nga tayo, pag nagkikwentuhan natin, gusto natin, mabubuti lang, maganda lang pagkikwentuhan natin, di ba? Pero ang katotohanan, may masama rin naman nangyayari sa buhay ng tao. Amen? Yung para bang sabihin mo, pagka tumawag ka sa Pilipinas, ayoko ng anong problema, gusto ko yung magandang bagay na ibabalitaan mo sa akin, ha? Di ba may mga ganun nanay at tatay? Alam niyo naman that I'm working here in abroad at medyo stress ang trabaho dito. Ayoko makakarinig ng mga problema, ha? Pero the truth in life is, may maganda at pangit na nangyayari. And the gospel reveals those things. Na hindi lamang puro awa ng Diyos, kundi inihayag din yung consequence ng galit ng Diyos sa atin. The message of blessing just sounds better than message of judgment. Totoo naman. Minsan, ang church, parang binibaby ang church minsan. Puro blessing na lang ang gusto marinig. Ayaw na nila marinig yung judgment ng Lord. Pero ang Diyos ay equal, di ba? Just. Inihayag niya ang kabutihan niya at nihayag niya rin ang kanyang galit sa mga taong nagkakasala. So we need to understand that the gospel message reveals both the righteousness and the wrath of God. Dapat nating maunawaan na ang gospel, ang message nito, nire-reveal niya ang righteousness and also yung galit ng Diyos. Amen? Amen po ba? So to be saved from condemnation, para maligtas ka sa condemnation and wrath, yung galit, no? We need righteousness from God's nature that fully satisfies all of His demands. Para masatisfy lahat doon, no? Para mawala ka, ligtas ka doon sa may condemnation na yan, yung galit na yan, kailangan natin ng righteousness ng Lord. Yung God's nature that fully satisfy all of His demands. Alam mo, parang satisfy ako, sabihin sa'yo ng Lord. Satisfy ako kasi tinanggap mo yung aking anak. So ngayon, tingnan natin, no? Kaya sabi ni Paul dito, sa Romans chapter 3, verse 21 to 23, but now, God has shown us a way to be made right with Him. Galing, no? Pinakita ng Diyos kung paano ka maging tama, sa harapan niya. Without keeping the requirements of the law. Ganito kasi. Ginawa ang law sa panahon ni Moses, but the problem is, ang tao ay nagpifail pa rin sa law. Ay maski nga ngayon, di ba? Wala naman nakakita, pastor. 25 miles per hour, ginawa akong 100 miles per hour. But it was the law. It says, the road is only 25 miles an hour. Di ba? Batas na. Sinabi na sa batas kung anong consequence na mangyayari, but people still don't follow. Diba? Tama? Without keeping the requirements of the law, as was promised in the writings of Moses and the prophet long ago. Yun nga, ginawa ni Moses at ang mga propeta. Verse 22, we are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. Nung ikay naging tama sa harapan ng Diyos,
Nung nilagay mo ang iyong paniniwala, ang iyong pananampalataya kay Kristo. And this is true for everyone who believes. Sabi ka, at ito'y totoo, sabi ng Diyos sa mga taong naniniwala, yung mga taong gumawa ito, no matter who you are. Ang pili ko na, sin ka. Pag ikinanampalataya at naniwala sa Lord, magiging for everyone has sinned, we all fall short of God's glorious standard. Wala na sinabi, wala nang tama. Lahat tayo nag-fall. Walang pwedeng sabihin na ako'y tama sa harapan ng Diyos. Kung wala sa'yo si Kristo, hindi ka tama. Ikaw ay tatama. So why God is angry with the sinful people? Bakit ba galing ang Diyos sa mga tama sa natin? Dalawang tanong yan. Why God is angry with sinful people? Why does God hate sin? Kasi nakita natin, why does God hate sin? Because sin, sabi ka noon, ang kabayaran niya, ang payment niya ay kamatayan. And we know that God is life. Ang Diyos ay buhay, di ba? He is life. Kaya ayaw niya ng kasalanan. Hates niya ang sin. Kasi alam niya, ang kasalanan ang nagpapahirap sa tao. Why God angry with sinful people? Kasi nga, inihayag na ang gospel. Even the law of Moses, binabago. But still people don't follow God. God hates the Lord ng mga sinful people. Amen? God loves people, pero yung mga sinful people, ayaw ng Diyos. Kasi alam niya, ang kasalanan, malaking pangit na ginagawa sa buhay ng isang tao. So, mga lumalakad, yung taong na sinasadya niyang kasalanan, pinalitan niyang katotohanan tungkol sa Diyos, may mga ganun kasi, di ba? Binabago nila. Sabi niya ganun, we are in a, what you call it again, 21st century, people. Sabi niya ganun, sinasabi ng mga tao, tayo ngayon ay panahon na ng mga computers. Di ba? Kaya natin baguhin na lahat, di ba? O, sa Amerika, ginawa na, tinanggal nila ang Bible sa bawat school. Ano nangyari after they removed the Bible in the school? Ano nangyari? Nagkaroon ngayon ng patayan, di ba? Marami mga estudyante na nagwawala, naging freak out at pinagbabaril yung mga estudyante. How many schools na nangyari yun? At binago nila ngayon, marami sila binabago, kasarian ng tao, binabago na nila. Di ba? Na ikaw pala pwedeng ipanganak at ilagay lang muna sa iyo ay X. At pag ikaw nasa wastong pag-iisip na you can choose. Oh, binago nila, di ba? Kasi ganun nangyayari. Binabago na pinapalitan ng katotohanan tungkol sa Diyos. Ng isang pantasya na kanilang sariling imahinasyon. The fantasy of their imagination. Kaya mo na. Ang tao ka nakapunta na sa buwan. Kaya natin gawin lahat yan. Remember the Tower of Babel that time? Because they knew that akakala nila na sila yung matalino ng tao na kaya nilang gumawa ng isang paraan para makarating sa langit. Di ba? Gumawa sila ng ng tower. Ano ginawa ng Diyos? Binuno. Pinabagsak ng Lord. At binago lahat ng language. Change niya lahat ng language. Kasi before is only one language, binago ng Diyos. Kaya, kapatid, ang Diyos ay galit sa mga bagay na yon. Na binabago nila yung pamantayan ng Diyos. Na binabago nila kung yung gusto na, kung ano yung nararapat sa binabago natin. Pinigilan nila ang katotohanan natural na inihayag ng Diyos. Kini-change nila upang maniwala anumang bagay na sumusuport sa kanilang makasariling pamumuhay. Yung para bang ginagawa mo kung ano yung suit sa buhay mo, kung ano yung pipili sa buhay mo, yun ang ginagawa mo. Binabago mo, minamodify mo yung sinasabi ng gospel ng Word of God. God cannot tolerate sin. Hindi tinatolerate ng Lord ang kasalanan. Because of His righteous nature, God cannot condone nor ignore willful rebellion against His righteous standard. Hindi ini-ignore ng Lord yan. Pagka mayroong rebellious sa harapan ng Diyos, winawasak ng Lord. Amen? His desire is to remove sin and restore every sinner who will believe. Ang dinisir ng puso ng Diyos ay tanggalin tayo sa makasalanan. But He will judge the unrepentant sinner. I-remove ka ng Lord sa iyong kasalanan. Pero yung mga taong ayaw magsisi,
may judgment para sa kanila. And I thank be to God kasi ikaw mismo, tinugon mo yung panawagan ni Lord. Amen? The reason why you are here. Sa power text natin, balikan natin. Si Paul binigyan tayo ng several reasons why he is not ashamed ihayag si Kristo. He is not ashamed because of what the gospel is. Alam niya, it's a good news about Jesus. When you accepted Jesus Christ as Lord, you're saved. Yung power ng kanyang kamatayan, pagkalibing niya, at kanyang resurrection. Because of what it requires. Kasi, pag hindi hinihayag, walang maniniwala. Kaya dapat, ang gospel inahayag for the people, mayroon ng choices to believe or not to believe. Kasi ng requirements, kailangan maniwala ka at manimpalataya ka upang ikaw ay maligtas. At kung walang maghahayag, paano malalaman ng tao? Amen? Kung tayo mismo dito, we are so relaxed. And we all know, if something happened to us, we were going to heaven. Because we embrace, we put our faith, we believe in the gospel of Jesus. Paano naman kaya yung nasa labas? Yung mga taong hindi na alam ang katotohanan. That they didn't know that there is a requirements para pala maligtas. To have faith and believe doon sa inahayag ng gospel. Because of what the gospel can do. Di ba? Ano ginagawa ng gospel sa buhay ng isang tao? Ginagawa kang righteous sa harap ng Diyos. Because of the hope it brings, na alam natin meron talagang pag-asa pag na kay Kristo. And because of what the gospel reveals. Hindi lamang righteousness ng Lord, but also yung galit ng Diyos. Kailangan malaman ng tao yan. Na alam mo, ang Diyos ay hindi gusto ang kasalanan. Paul not only felt unashamed, but he felt obliged. Obligado siya to share the good news. Dapat ganun tayo. That I am obligated to share the gospel. Alam mo ang problema sa church? Pag ang tao, ang member inobliga, ayaw nila, no? Yung para bang tingin nila, inobliga ako ng church. Pero si Paul, hindi lamang siya nahiya, kundi alam niya na he is obligated to share the good news. Sa church, ganito eh. Masabihan lang na gawin mo to, ayaw. Kapatid, tingin ko, ready ka na para maging life group leader. Pastor, hindi pa. Inaayawan. Because they feel na inobliga ako ni pastor. Pero hindi. It is our obligation to do that. Amen? Hindi rin naman obligation ni Lord na mamatay para sa atin eh. But because of His love and grace, ginawa ng Diyos sa atin. Amen? Kailangan malaman ng mundo na mayroong mabuting balita. At paano na malalaman yun kung walang maghahayag? Amen? I know and I believe some of you na-challenge na. Because ay naman talaga nararapat, gisingin ang ating isipan. We are not here to feel comfortable. We are here to fight. To fight for the souls na alam natin na hindi pwede maligtas without Christ. Amen? Malaman na may buting balita, ang kanilang kasalanan ay maaari mapatawad ng Diyos. Kasi may mga taong they know, inisip na because of my big sin na ginawa ko, kasalanan ko, wala ng kapatawaran. Pero dapat na malaman na ito'y malaki, maliit, kayang patawarin ng Diyos. At the best thing na malaman na hindi sila mapapahamak sa impyerno. Amen? Because we know hell is not a joke. It's a real. Totoo po ang impyerno. Dapat iniisip natin, ang pupuntahan ng mga taong di tatanggap sa gospel. Ayun dapat ang mindset natin. If I'm not going to speak, if I'm become ashamed of the gospel, isipin mo dapat kung saan pupunta yung mga taong hindi nakakilala kay Lord. Amen? Kung saan mapupunta sa impyerno. At alam naman natin ito yung laban o sa kalooban ng Diyos. God doesn't want to happen to everyone, no? Sa bawat isa. Ayaw mangyari yun. Pero tayo ang gagamitin ng Diyos. Sabihin mo nga,
ako ay gagamitin ni Lord. Simula sa araw na ito, hindi ko na ikahiya, naihayag ang good news, ang gospel ni Jesus. Praise the Lord. I will end up with this. The gospel message is good news that brings salvation. Simple. Ang gospel, ito ay magandang balita that brings salvation. We should boldly, dapat bold ka, no? And urgently share it without fear or shame. Dapat wag tayong mahiya at wag tayong matakot na ihayag ito kasi ayan ang ang gospel ng Lord. Ano sabi sa Bible? Sa Mark chapter 8 verse 38. Sabi ni Jesus doon, lahat dapat na nagtas sa ininiwala sa gospel. Unang-una, no? Ay di dapat mahiya. Sabi ganon. O matakot na mag-share ng gospel. Kasi why? Mark 8:38, sabi ni Jesus, pag ikinahiya nyo ko, sabi ng Lord, no? Pagharap nyo sa God the Father, ikahihiya ko rin kayo. Amen? Amen? Sige po, tayo po'y tumayo. Can you all arise? And let us worship the Lord. And I know and I believe the Lord touched your heart this time. And you know that the gospel is very important in the life of a person. Sa buhay ng isang tao, napaka-importante po ang gospel. At ikaw at ako'y gagamitin ng Diyos para may hayag ang mabuting balitang yon. Si Paul, hindi siya nagkatubili. Sabi niya ganoon, I am not ashamed of the gospel because I know it is a good news coming from the Lord for everyone to be saved. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Oh, bless your holy name. Oh, I love you, Lord. Sa bawat araw, biyaya mo'y laging nararanasan. Walang oras This morning, we're going to have an anointing of oil. Ito ay katibayan that you are not ashamed to share the good news of God. I'm going to anoint you with oil upang tayo'y ihayo ng Diyos na simula sa araw na ito, maintindihan natin yung mandate na ibinigay ng Diyos sa bawat mananampalataya. Ang sabi doon sa book of Matthew chapter 28, 18 to 19, go ye into the world and share the gospel to all nations. Oh, glorify your name, O God. Maybe hindi mo maintindihan kung bakit ka naligtas. But one thing for sure, gusto kang gamitin ng Lord. Papuri sa'yo iaalay, walang hanggang sasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming Amen, O Lord. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay. Walang hanggang salamat sa'yo ibigay. Yes, O Lord. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Wala noon hanggang ngayon. Yes, O God. sa bawat araw, biyaya mo'y laging nararanasan. because of the gospel of Jesus. Na kami pinabayaan,
naranasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Tapat ka na. Kaya naman Sige po, tayo po'y lumapit na. wala kami ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos. Sa aming buhay, Yes, O Lord. Mula noon hanggang ngayon, na nagbabago. walang hanggang Papuri sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, ka nagbabago. Walang hanggang Papuri Amen. Can you lift your hands to God? Sabihin mo, Panginoon, sa oras na ito, ibinibigay ko ang aking buhay. Naintindihan ko na ang iyong gospel, ang tanging paraan upang ang tao ay maligtas. Kaya sa oras na ito, ibinibigay ko ang aking buhay for the sake of the gospel. Use me na may hayag ang kabutihan nito. At sa oras din ito, hindi na ako mahihiya at hindi na ako matatakot na i-share ang good news sa lahat ng taong makakausap ko. Use me from now on. This is my prayer in Jesus' name. And I will anoint you with oil. Heavenly Father, thank you, Lord God. Lord, I release unto her, O God, the power of sharing the gospel to everyone, O God. Lord, use her mightily at mahayag niya, Panginoon, ang iyong kabutihan from now on, O God. Thank you, Father. Wala sa Kanya, marami makakarinig na magandang balita in Jesus' name. Thank you, Father. Lord, right now, I release the power of the gospel, of sharing the gospel. Wala ngayon, Panginoon, ang taong ito gagamitin mo na mag-share ng iyong gospel. Ipapahayag niya, Panginoon, ng iyong kabutihan, walang hanggan, O Lord. Lord God, ang benepisyo ng pag-share ng gospel from now on. The Lord is going to use you. Hindi siya mahihiya, kundi, Panginoon, bibigyan siya ng tapang na hiyag ang katotohanan in Jesus' name right now. Heavenly Father, we thank you, Lord God. Lord, from now on, Panginoon, gamitin mo ang kapatid ko ito, Panginoon, na mahihiyag ang iyong mga salita, ang kabutihan ng gospel from now on. Lord God, tanggalin mo, Lord God, ang kanyang ang pagiging mahiyain, O Lord God, at bigyan mo siya, Panginoon, ng tapang at boldness to share the gospel from now on. And I release unto her, O God, the power to share the good news. Now, receive it in Jesus' name. From now on, the Lord is going to use you boldly and eagerly to share the gospel. Now, receive it in Jesus' name. Thank you, Father. From now on, the Lord is going to use you mightily, abundantly, at maihayag mo ang kabutihan ng Diyos sa maraming tao, that the power of gospel
ay maihayag mo simula ngayon at maraming taong makikinig at tatanggap kay Kristo. Now, Lord God, I release unto her, O God, the power of the gospel upon her life. Receive it in Jesus' name. Thank you, Jesus. From now on, the Lord is going to use you mightily at ikay maghahayag na mabuting balita. Marami kang masyasyaran, maraming tatanggap at maihayag mo ang kabutihan ng Diyos. Ang iyong naranasan, ihayag mo sa maraming tao at maraming tatanggap. Simula ngayon, I release unto you the power to share the gospel. Now on, receive it in Jesus' name. Oh, hallelujah, Jesus. From now on, the Lord is going to bless you. The Lord is going to use your lips to share the gospel. Hindi ka na mahihiya, kundi alam mo na dapat mong i-share to. You will not be ashamed because the good news is the power of God to bring salvation to everyone who believes. From now on, gagamitin ka ng Lord. And I release you the power of sharing the gospel. Now, receive it in Jesus' name. Hallelujah, Lord Jesus. Oh, glorify your name. Oh, hallelujah. From now on, the Lord is going to use you to share the gospel. Ihayag mo mabuting balita ng Diyos at maraming makikinig. At nalayin ko, gamitin ka ng maraming beses ng Panginoon. And from you, your family, your friends will be saved by sharing the gospel of Jesus. Lord, I release unto him the power of the gospel right now to share the gospel. That God, maranasan, Panginoon, ng mga tao may kinilig God ang iyong kapangyarihan. From now on, in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. Thank you, Father. From now on, the Lord is going to use you. We will not be ashamed to share the gospel because it is the power of God to bring salvation to those who believe. Lord, from now on, gagamitin mo siya to share your gospel. Maraming makikinig, O God, at maraming maliligtas through him, through her, O God, through her, because of Jesus Christ. Now, I release unto you the power of sharing the gospel. Now, receive it. Thank you, Father. Lord, from now on, Panginoon, gamitin mo, Lord God, ang aking kapatid dito to share the gospel sa lahat, Panginoon, na hindi pa nakakilala sa iyo. Lord, gagamitin mo siya. Bibigyan mo siya, Panginoon, ng tapang, boldness, to speak the good news of the gospel. Now, I release unto you the power to share the gospel. Receive it in Jesus' name. Thank you, Lord God. From now on, the Lord is going to use you to share the gospel boldly, not to fear, at maranasan ng mga tao may kinig ang kapangyarihan ng Diyos sa araw ito. I release unto you the power of sharing the gospel now. From now on, receive it in Jesus' name. The Lord is going to use you boldly to share the gospel at marami maikinig at marami maliligtas through your sharing the good news of the gospel. I release unto you the power of the gospel. From now on, receive it in Jesus' name. Thank you, Father. Oh, hallelujah. Lord, use my sister, O God, to share the gospel sa lahat, Panginoon, na hindi man nakakilala sa iyo. At from now on, Lord God, when she open her mouth, people will be saved. Dahil, Panginoon, ihayag niya ang kabutihan ng gospel na nagmumula kay Kristo. I release unto you the power of the gospel. Receive it in Jesus' name. Thank you, Father. From now on, you will be bold to share the gospel. Wala kang takot na ihayag ang pagbuting balita. Sa lahat na maikinig ay maliligtas simula ngayon. Gagamitin ka ng Lord. Lord, I release unto her, O God, the power of the gospel to share right now with boldness, O God. Now, receive it, Jesus' name. From now on, the Lord is going to use you mightily sa paghayag ng salita ng Diyos, yung gospel, yung kaligtasan. The Lord is going to use you mightily. Marami maikinig when you share the gospel. I release unto you the power to share the gospel. Now, receive it in Jesus' name. Hallelujah. From now on, the Lord is going to bless you to share the gospel. Many people will be saved through you kasi ihayag mo ang kabutihan ng Diyos na naranasan mo. Simula ngayon, binibigyan ka ng Lord ng tapang with boldness to share the gospel. And I listen to you, the power of the gospel. Now receive it in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. From now on, you will speak boldness to share the gospel. Maraming tao may ginig, and you will share the goodness of Jesus, the salvation of Jesus from now on. And I listen to you, the power of the gospel to share. Now, receive it in Jesus' name. Hallelujah, Lord Jesus. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for His life. And I believe, oh God, that you're going to use Him mightily, oh God, sa iyong vineyard. And Lord God, right now, inirelease ko sa Kanya, Panginoon, ang Spirit to share the gospel, oh Lord. Many people will be saved through Him, because He will reveal, He will proclaim your goodness. Ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, from now on, I listen to you,
the power to share the gospel. Now receive it in Jesus' name. Thank you, Father. From now on, the Lord is going to use you boldly to share the gospel. Mayahayag mong kabutihan ng Diyos simula sa araw na ito. Nagka Lord, gagamitin niya ng lubusan. I listen to you, the power to share the gospel right now. Oh, hallelujah. The Lord is going to use you to share the gospel. Many people will listen to you and they will be saved because you will proclaim the goodness of God, the salvation of Jesus. And I have listened to you, the spirit of sharing the gospel. From now on, when you share, you become bold to share the gospel to many people and they will accept Jesus Christ through you because you're leading them for Him in Jesus' name. Now, receive it in Jesus' name. Hallelujah. Simula sa araw na ito, nagiging bold ka to share the gospel. The Lord is going to use you mightily. Through you, marami maliligtas from your family and also to your friends and your co-workers. And Lord, I release unto Him, Lord God, the spirit of boldness to share the gospel. And from now on, many people will be saved because ihahayag mo ang kabutihan ng Diyos simula sa araw na ito. I release unto you the power and the spirit to share the gospel. Now, receive it in Jesus' name. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for her life. From now on, oh God, gagamitin mo siya, Panginoon, to share the goodness of God with boldness. Lord God, na meron tapang, Panginoon. At hindi siya mahihiya. At Panginoon, alam niya, Panginoon, na ito'y magbibigay ng kaligtasan sa mga taong maniniwanan. And I listen to you, the power and the spirit to share the gospel to everyone. Now, receive it in Jesus' name. Now, in Jesus' name. From now on, the Lord is going to use you mightily. The Lord is going to use you ang iyong bibig na maghayag ng kabutihan ng Diyos through His gospel. Through you, marami maniniwala at marami maliligtas. Ihahayag mo ang kabutihan ng Diyos. At sa pangalan ni Jesus, ngayon, inirelease ko sa iyo the spirit of sharing the gospel. Right now, receive it. You become bold to share it to many people. Now, receive it in Jesus' name. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for His life. From now on, you will become bold to share the gospel. Because alam mo na ngayon na ang gospel, ang tanging paraan upang ang tayo maligtas. And right now, I listen to you, the spirit of sharing the gospel. Now, receive it in Jesus' name from now on. Lord, I thank you, Lord God, for His life. And now, Panginoon, sa oras na ito, gamitin mo siya. Hanggang ang kanyang bibig, ang kanyang buong katauhan through you, Lord God. Lord, He will start to share your gospel, the gospel of Jesus. And many people will listen. And many people will be saved through Him, O Lord God, by sharing who you are for those people right now. I listen to you, the spirit of sharing the gospel now. Receive it in Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. From now on, the Lord is going to use you. Bibigyan ka ng Lord ng boldness to share the gospel. Bibigyan ka ng Lord ng tapang upang ihayag ang kabutihan ng Diyos, ang benepisyo ng krus ng Kalbaryo, ang benefits ng gospel. The Lord is going to use your lips to speak the truth. The Lord is going to use you na maraming taong makakatanggap through you dahil sa paghayag mo sa kabutihan ng Jesus na kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Kaya inirelease ko sa iyo the spirit of sharing the gospel, the boldness right now. Receive it in Jesus' name. From now on, in Jesus' name, the Lord is going to use you mightily sa kanyang vineyard. You will speak the goodness of God. You will share the gospel of Jesus Christ. And many people will hear it. And many people will accept it through you. Na ihayag mo ang kabutihan ng Diyos. And right now, I listen to you. The spirit of sharing the gospel. Receive it in Jesus' name. You will never be the same from now on. In Jesus' name, you become boldness. Boldness, spirit of boldness be with you always in Jesus' name. The Lord is going to use you to share the gospel, the goodness of God. Through you, marami makakarinig at marami maliligtas. A lot of people will listen to you when you share the gospel and they will be saved through you because God is going to anoint you right now. And I speak unto you the spirit of boldness, no fear when you share the gospel, the goodness of Jesus that you have experienced. I listen to you the spirit of sharing the gospel. Receive it in Jesus' name. Thank you, Father. From now on, you become bold sa pag-share ng gospel. From now on, the Lord is going to use you mightily. When you open your mouth, when you share the gospel of Jesus, people will listen. They will convict because of the word that you're going to speak to them. And God, Lord, is going to give you boldness at tapang sa paghayag nito. And right now, I listen to you, the spirit of sharing the gospel. Receive it with boldness. Jesus' name. From now on, the Lord is going to use you mightily. And
the Lord is going to use your lips to speak the truth, and many people will listen. The gospel of Jesus, the salvation for many people. You will never be ashamed to speak the truth. And through you, a lot of people will be saved because you speak the name of Jesus, the name above all name can be saved. And I listen to you right now. The spirit of sharing the gospel, receive it in Jesus' name. From now on, you will never be the same. You will become bold. The spirit of boldness to share the gospel now. Receive it. Hallelujah, Jesus. Lord, from now on, you will be used by God mightily, abundantly. Many people will listen to you when you share the gospel of Jesus. Marami mariligtas through you because you will speak the truth about the salvation of Jesus. And right now, I speak unto you the boldness and the power of sharing the gospel be with you. From now on, in Jesus' name, receive it in Jesus' name. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. From now on, you will share the good news. You will share the gospel of Jesus. You will open your mouth and many people will listen to you because you have the power to proclaim the salvation of God through Jesus. The Lord is going to use you boldly. Magamitin ka ng Lord na mayroong tapang with knowledge and wisdom. At right now, I listen to you. The spirit of sharing the gospel. Receive it in Jesus' name. Hallelujah. From now on, you will speak boldly of the goodness of God. And through you, maraming maliligtas because you will speak the gospel of Jesus. The truth, sabihin mo katotohanan. And now I listen to you the boldness to speak the truth about Jesus. Receive it. Sharing the gospel now. In Jesus' name. The Lord is going to use you mightily. You will never be ashamed to declare the goodness of God. The Lord is going to use your mouth to speak the truth, the gospel of Jesus. And through the gospel salvation, marami makakarinig at marami maliligtas through you. And right now, I listen to you. The spirit of boldness to share the gospel. Now receive it in Jesus' name. Hallelujah, Jesus. From now on, you will speak the truth. Marami maliligtas through you because you will declare the gospel of Jesus. His resurrection, the power of God to save people. And right now, the Lord will open your mouth to speak, to share the gospel. Marami makikinig. A lot of people will listen and they will accept the message na ibibigay mo sa kanila through the salvation of Jesus. Kaya right now, I speak unto you, I listen to you, the boldness of God and the spirit to share the gospel. Receive it. From now on, you will never be the same again. You will speak with na meron tapang mula sa Panginoon. Now, receive it in Jesus' name. Thank you, Jesus. From now on, the Lord is going to use you to share the gospel, to speak the goodness of God, and the spirit of truth be with you always. And I listen to you, the boldness of sharing the gospel, na meron tapang right now, receive it in Jesus' name. Now, in Jesus' name. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Can we all arise? Palapakan po natin si Lord sa kanyang kabutihan. From now on, masasabi mo, I am not ashamed of the gospel. Right? Dahil alam mo, ito ang kaligtasang ibinigay ng Diyos sa mga taong maniniwala. Father, Heart God, we thank you for this wonderful morning, O Lord. Ang aming service, O Lord. Tunay nga, Panginoon, inatasan mo na ang bawat isa. At inihayo mo na, Lord God, ang bawat isa, O God, to share the good news of the gospel. And from now on, O God, maging ito, Panginoon, na maging tanda sa amin, Lord, from now on, na lahat ng aming mga kausap, lahat ng aming mga kasalamuhang mga tao, Lord, ay yahayag namin ang kabutihang ibinigay mo, Panginoon, through the gospel of Jesus. Thank you, Father. Bless each and every one with boldness, O Lord. Whatever they needs right now, Lord God, supply it in the name of Jesus. Whatever ang prayer ng kanilang puso sa oras na ito, Lord God, grant it in the name of Jesus. We thank you, Father. We thank you, Jesus, as we bring back to you all the glory, all the praises and thanksgiving. In the mighty name of Jesus, and all the children of God will say, Amen and amen and amen. So praise the Lord. Sige po, tayo po'y dadako quick sa ating pong communion. Kasi hindi po ata nakapag-communion last time, right? Okay, we can do the... Sige, kamustahin niyo po yung katabi niyo.
Sabihin mo, na-feel mo ba yung presence ng Lord? Sabihin mo, kapatid, iba na yung boses mo ngayon. Bold na bold na. Praise God. You were Praise God. Sige pa, pag-pray po natin ng communion elements. Yung juice represent the blood of Jesus and the bread represent the body of Jesus. Heavenly Father, we thank you for this privilege, Panginoon, that we remember what you have done on the cross. Tunay nga, O God, ang iyong katawan ay nabugbog. Ang iyong dugo ay tumanak, O Lord, para sa aming kagalingan at para sa aming kaligtasan. I pray, O God, lahat ng beneficial and all the benefits of the cross, Lord God, dumaloy sa mga elementong ito from now on in Jesus' name. Amen.